Okay, Real Talk 101 episode 179 Ash Wednesday edition. Sa gusto pong magpa-ritual, mensahe lang po. Sa gusto magpa-reading, mensahe lang po. Okay, kukuha tayo dito ng isa. Web. Independence. You are being encouraged to develop a balance between independence and time of your togetherness. This is also indicates that you would greatly benefit from a profound journey of self-discovery and learn to enjoy and spend with yourself, 'di ba? Kasi minsan masyado tayong nakatali sa trabaho. Natatakot tayong umabsent baka hindi tayo ma-promote, natatakot tayong umabsent baka hindi tayo makakuha ng quota incentives. Pero minsan nakakalimutan natin tao tayo, hindi tayo robot. 'Di ba? At lahat ng sobra ay masama. Lahat din ng kulang ay masama. So, probably, ito na yung pinakatamang panahon na dapat mong i-cross-examine ang sarili mo. Kaya dahil baka isa sa pamamaraan na nakalimutan mo or nakaligtaan or ano pa yung tawag doon is yung pagbisita sa magulang mo bago mahuli ang lahat. Kasi minsan, nag-i-enjoy tayo sa barkada, ganito, ganyan, di ba? Trabaho dito, sideline doon, negosyo dito, negosyo doon, outing dito, party doon, hanggang sa makatanggap ka na lang ng balita na wala na pala magulang mo. So, dahil first Tuesday ngayon, and then, this reading is for Ash Wednesday, March 5th. Lahat ng kasalanan, mauungkat. Lahat ng sekreto, mauungkat. At lahat ng confession, mangyayari. So, that's the real talk right there. Kung gusto nyong malaman kung paano ang paraan para maiwas kayo sa kamalasan, sa kapahamakan, sa pagkalugi, no? At saka sa mga manluloko na relasyon. Ipa-reading at ipa-ritual nyo ang sarili ninyo. Kung gusto nyo rin, ipa-reading ang magulang nyo para alam nyo kung ano yung nangyayari sa kalusugan nila, kung ano yung sitwasyon nila. Kasi ang hindi mo kasi alam minsan, yung mga taong nagiging caretaker ng magulang ninyo, sila din yung mga taong nag-feed ng information sa kalaban. Kaya din sila nagugupo. Diba? Alam niyo naman yan. And that's the real talk right there. And the significance of Ash Wednesday is allowing yourself to admit your mistakes in front of God. And in that way, you gain independence through your spirit. Di ba nakakaginhawa kasi kapag naihinga mo sa Diyos ang problema mo, mararamdaman mo yung parang na at peace ka, ang bigat-bigat kasi, di ba? If you have a lot of problems that no one could ever help you, all you just have to do is to lay down all your problems in front of God. Confess. Admit your mistakes. Admit your faults. And that might be a good way or a proper way that letting yourself know above everything of what is happening and what is going on, you're still a human being. You deserve to rest, you deserve to relax, you deserve to unwind, and you deserve to respect yourself. Before respecting other people, before loving other people, you have to love yourself. You have to take care of yourself because you will never be able to take care of other people unless you do it first within yourself. Okay? So, sana nakatulong po ito. Sa gusto magpa-reading, magpa-ritual, let me know. Maraming salamat po.